ko pairamin ito ni Kuya. Buti na lang nasa school pa siya. Pwede ko na itong laruin. Ay, hala! Nasira ako! Bata! Ha? Ano yun? Hi! Ako si Batman. Ilagay mo ako sa ilong mo, dali. Masaya to, promise. Ha? Sasabihin ka muna kay inay. Wag na! Siguradong hindi siya papayag kasi ayaw niyang malaman mo na masaya pag nailagay mo ako dyan sa loob ng ilong mo. Tsaka di naman malalaman ng nanay mo. Sikreto lang natin to. Sige na nga. Basta secret lang to, ha? Success! Ako na ang hari dito! Welcome! Saan ka galing? Anong pangalan mo? Kulangot ka rin ba? May bago na tayong friend! Yay! Ako si Batman. Isa akong baterya. Hindi niyo ako kaibigan dahil simula ngayon ay ako na ang masusunod sa lugar na ito. Ito na ang aking nagiging bagong kaharian at walang sino man sa inyo ang makakapagpaalis sa akin dito. Hala! Nararamdaman ko nakabara sa ilang ko yung battery. Reset na ka kita. Nawala mo siya! Sige pa. Tulok mo pa ako papasok. Hindi ko naman makuha. Papabayaan ko na nga muna dyan. Pagkalipas ng isang linggo, Inay! Inay! O anak, bakit ka umiiyak? Kasi po, sakit-sakit na ng ilong ko. Noon makati lang, tas ngayon meron ng kulay nana. Tapos ang baho, may dugo pa. Tapos medyo masakit yung mukha ko. Kasi hirapan na din ako huminga. Ha? Ano bang nangyari? Pumunta na tayo sa doktor ngayon din. Ay, mukhang malayo-layo rin ang narating ko ah. Makapagpahinga na nga muna. Kamusta po, Dok? Okay lang po ba ang anak ko? Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Base sa eksaminasyon ko, ay may bumarang baterya sa kalawang parte ng kanyang ilong. Dahil medyo matagal bago ito nalaman, medyo naging komplikado ito ng kaunti pero magagawan pa din ang paraan. Madalas po talaga itong mangyari sa mga bata. Naku, dapat pala nadala ko siya ng mas maaga. Kung alam ko lang. Opo, mas maigi po talaga na ipakita agad ang ganitong kaso sa doktor, lalo na at baterya ang bumara at may tsansa itong mag-leak. Sa sitwasyong ito, pwede po natin diretsong matanggal ang bumarang baterya gamit ang forceps at mga kagamitang pansilip ng ilong. Pagkatapos ay bibigyan ko na lang po siya ng mga antibiotics na iinumin. Huwag na po siya mag-alala, magagawa natin to ngayon din. Ingay naman. Huwag kang kikilos! Napaligiran ka na namin. Nandito kami para hulihin ka sa salang trespassing. Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Hindi ako alis dito. Hindi ako sasama sa inyo kahit ano pang gawin nyo. Wala kang magagawa. Sasama ka sa amin ngayon din. O Kali, inom ka na ng antibiotics mo. Hindi na muna tayo bibili ng maliliit na laruan at baka madisgrasya ka na naman. Huwag mo na uulitin ha. At kung may nailagay ka ulit sa ilong mo, huwag mo nang kalikutin at sabihin mo na lang sa akin agad ha. Hindi ako magagalit. Kasi pag tumagal pa yun, baka lumala lang. Okay po, Inay. Anong natutunan mo sa nangyaring ito? Hindi po dapat magpasok ng kung ano-ano bagay sa ilong, tenga at bibig. Hindi na din po ako magkakalikot. Hindi na po talagang mauulit, Inay.
Eto na ang aking magiging bagong kaharian. Hoy, anong pinagsasabi mo dyan? Di ikaw yung pinakadelikado, no? Lahat tayo ay masasamang bagay dito. Naging matagumpay kami sa pagbubuta sa hati ng ilong noon. Impeksyon mula sa bakterya naman ang gawain ko. Mga kaunting paalala para sa ating mga manonood ukol sa mga dayuhang bagay sa ilong. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Kung alam mo nakita ng magulang na may inilagay ang bata sa ilong tulad ng tissue, botones o magnet, pwedeng ituro sa kanila na isinga ang baradong ilong habang nakatakip ang kabilang butas ng ilong. Kung hindi pa rin maalis, pwede nang kumonsulta ka agad sa doktor. Sila na ang gagawa ng paraan upang maayos ang kalagayan ng bata. Kung matulis o may kawit naman ang bagay na ipinasok sa ilong, huwag nang subukan alisin at agad na magpakonsulta sa doktor. Kailan kailangan pumunta agad sa emergency room? Kapag nakasinghot ng baterya o magnet ay ugali magtungo ka agad sa malapit na emergency room sa inyo dahil ang likido ng baterya o pares ng magnet ay gumagawa ng daloy ng kuryente na nakakasira at nakakabutas ng loob ng ilong. Tandaan, para di maging katulad ni Kali Kalikot, huwag maglalagay ng dayuhang bagay sa ilong. Paalam!